Isa na namang bandang Pilipino na sumikat noong dekada 90 ang pag-uusapan natin. Kilala ang grupong ito sa kanilang mga awitin na kadalasan na ang nilalaman ay puro patama sa politiko o mga maling sistema sa ating bansa. Yan ay walang iba kundi ang Datus Tribe. Paano nga ba nabuo ang kanilang grupo? Saan ang galing ang pangalan ng kanilang banda? At bakit bigla na lang silang nawala? Nasaan na nga ba sila ngayon? Pero bago tayo magsimula, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Noong 1986 hanggang 1989 ay nagsimulang mabuo ang bandang Datus Tribe sa Battle of the Bands sa UP Los Baños na pinangunahan ng 5 miyembro na sina Eric Cabring Cabrera bilang bokalista, Seferino Dos Pasio sa rhythm guitar, Delphine Bisperas sa lead guitar, Romel Bisperas sa bass, at Gerald Dax Dakayan bilang drummer. Naging second place nga ang grupo sa nasabing competition. Malaki naman ang naging epekto ng event na iyon sa mga sumali dahil nailabas nila sa UPBL community ang talento ng mga estudyante na pwede at kayang sumabak sa musika at pagbabanda. Dahil nga dyan ay maraming nagbuo ng iba't ibang grupo na naging core member at tagapagtatag ng UP Jammers Club. Kabilang na nga dito ang Datus Tribe. Nagtuloy-tuloy na nga sila sa pagbabanda. Madalas na nga ang mga ito na tumutugtog so ting mayroong event sa kanilang campus. Ganon din sa mga party at maliliit na gig sa kanilang lugar sa Los Baños. Isang araw nga pagkatapos nilang mag-ensayo sa isang rehearsal studio sa likod ng NEPA Qmart sa Cubao ay nagtungo ang banda sa ancestral house ni Cabring sa Santa Mesa upang doon ay mag-inuman. At dahil nga maganda ang kinalabasan ng kanilang tugtugan, ay naisipan na nilang mag-isip ng pangalan ng kanilang grupo. Sinulat ng bawat isa sa papel ang gusto nilang band name at inilagay sa isang ashtray dahil napagkasunduan nila na magpalabunutan. At dito ay nabunot ang pangalan na naisip ni Cabring na Datus Tribe na siyang naging pangalan ng kanilang banda magpasa hanggang ngayon. Pero dismayado naman ang iba dahil hindi napili ang mga gusto nilang pangalan. Pero naging kursunada na rin nila ito sa kalaunan. Nagustuhan ni Eric Cabrera ang pangalan na Datus Tribe dahil sumasagisag ito sa kasaysayan ng mga datus dito sa Pilipinas. Naging inspirasyon nga din ng grupo ang mga lumads na mga katutubong tao na kinabibilangan ng mga datu noong unang panahon. Ang madalas na tinutugtog ng Datus Tribe ng mga oras na yon ay ang mga awitin ng sikat na banda gaya ng Metallica, Guns N' Roses, Skid Row, at ang Pinoy rock na Juan de la Cruz. Pero meron na rin silang sariling awitin. Hindi nga raw intensyon ni Cabring na maging tungkol sa politika ang kanilang mga kanta dahil hindi naman talaga siya aktivista. Pero nung maging guro ito ay naging inspirasyon niya sa pagsusulat ang mga bata, magulang at mga problema sa lipunan. Isa namang hindi makakalimutan ng grupo ay ang naging opening act sila sa concert ng bandang Eraserheads at Yano. Subalit umalis naman sa grupo ang gitarista nilang si Dos Pasio at ang drummer na si Dax Dakayan. Kaya naman pinalitan siya ni Ian Cabanilla bilang bagong drummer at naging 4-piece ang lineup ng kanilang banda. Noong 1993 ay nang makapasa ang Datus Tribe nang mag-audition sila sa Club Dread sa EDSA. Taong 1994 naman ay inisponsoran sila ng kaibigan ng pamilya ni Del Bisperas upang makapag-record ang grupo ng kanilang kanta sa Audio Captain Recording Studio. At sa gabay ni June Reyes ay nai-record nila ang 3 demo song gaya ng NIC, Praning, at Kwento ni Del. Pagkatapos noon ay ipinasa naman nila ang mga awitin na ito sa LA 105. At di nagtagal ang kanta nila na Praning ay nakakuha ng massive airplay sa nasabing estasyon dahil marami ang nakarinig at humanga sa kanilang kanta. Kaya naman umeri ito ng mahigit 6 na linggo at naging numero 1 sa Sunday LA Countdown.
Unti-unti na ring sumisikat ang Datos Tribe ng mga oras na yon. Dumami na rin ang kanilang mga gig at naging regular silang tumutugtog sa iba pang mga sikat na rock bars tulad ng Mayrix. Ang pagpasok ng Datos Tribe sa Club Dread ay ang isa sa magiging daan upang makuha nila ang inaasam na tagumpay dahil napansin ng may-ari ng Club Dread na si Patrick Reidenbach ang husay at malaking potensyal ng grupo. Kaya naman sa di kalaunay inalok sila nito na i-manage ang kanilang banda. Hindi kasi maikakaila na kahit nakikilala na ang Datos Tribe ay wala pa rin silang record label. Kaya naman tinulungan sila nito na makakuha ng kontrata sa Universal Records. At noong 1995 ay nailabas ng grupo ang kanilang debut album na pinamagatang Galit Kami sa Baboy. Nakapaloob na nga rito ang 3 nilang demo songs. Nakilala din ng mga tagapakinig ang iba pa nilang kanta gaya ng Sar sa Platoon, Utang na Naman, at Nakakalitong Mga Tao. Naging major hit nila ang kantang Sar sa Platoon na siyang nagdala sa kanila sa kasikatan. Bumenta kaagad ito ng mahigit 20,000 na kopya at naging gold record status ang kanilang album. At sa kaparehong taon ay tinanghal sila bilang Best New Group sa Sunday Inquirer magazine bilang Best of 1995 nang may akda na si Eric Caruncho. At dahil sa nakuhang tagumpay ng grupo, ay naihanay na sila sa iba pang sumikat na banda noong mga panahon na yon gaya ng Tit, Wolfgang, Razorback, Mutiny at marami pang iba. Hindi naman inakala ng buong banda na maaabot nila ang ganitong kasikatan dahil mula sa maliliit na gig sa kanilang lugar sa Los Baños ay nakapagdao sila ng kanilang major tour sa Baguio, Pangasinan, Pampanga, Cavite, Laguna, Quezon Province, Iloilo, Antique at kung saan-saan pang lugar dito sa ating bansa. Taong 1997 ay umalis na sa grupo ang drummer nilang si Ian Cabanilla, kaya naman ang pumalit sa kanya ay si John Manalo. At noong 1998 na kung saan ay unti-unti nang humihina ang alternative music dahil sa panibagong nauuso na musika. Dito ay kumonti na nga ang pumupunta sa mga gig sa mga resto bar o mga rock bars. Kasabay nito ay ang pagsasara ng Club Dread noong June 11, 1998 na tinawag na Independence Day Session na kung saan ay tutugtog ang mga banda sa huling gabi nito. Kasama na nga dyan ang Datos Tribe. Subalit ang nakarating lamang na miyembro ay sina Cabring at John Manalo. At dahil nga sa paghina ng alternative rock sa Pilipinas ay nagdesisyon na muna ang banda na magpahinga at mag-focus sa kanilang aktibidad sa buhay. Si Eric o Cabring Cabrera ay naging full-time teacher sa UP. Si Del ay nag-part-time teaching at tumutugtog din sa isang retro band. Nahilig na nga rin siya sa paglalaro ng tennis. Si Mel naman ay nagtrabaho sa DOST at si John Manalo ay tumutugtog sa blues band at sa di kalaunay tumira na siya sa US. At pagkatapos ng 7 taon ay di sinasadyang magkita sa UPIS sina Cabring at Andre Umali na nakasama niya sa Battle of the Bands nung college. Dito ay nagkamustahan ng dalawa at nung tinanong ni Umali kung ano na ang status ng banda ay biglang naisip ni Cabring na buuin ulit ang Datos Tribe dahil sayang naman daw yung mga natitira nilang materyales sa paggawa ng kanta. Nagpatulong naman itong si Andre kay Dax Pajernos, nakabatchmate niya sa UPIS at co-owner ng Purple Haze Resto Bar upang maghanap ng mga musikero na makakasama nila sa banda. Pero wala namang mahanap itong si Dax, kaya naman siya na din ang tumayo bilang drummer ng banda. Nadagdag naman sa kanila si Mark Noval sa gitara, na gitarista naman ng bandang Genital Grinder. Tinawagan din ni Cabring si Del Bisperas para sa pagbabalik ng Datos Tribe. At ang bagong lineup ng banda, si Eric Cabring bilang bokalista, Del Bisperas sa lead guitar, Mark Noval sa rhythm guitar, Andre Umali sa bass, at Dax Pajerno sa drums. At noong April 2005 ay nailabas na ng banda ang kanilang album na pinamagatang Fat Burner. Nakapaloob dito ang kantang Lakambini Bottom, Feelings at Death Metal. Gusto ko sana kumanta ng kantang masaya sa aking bundol.
Black ang Bini Bottom ay ang kauna-unahang kanta nila na nagkaroon ng music video. Sa kaparehong taon ng June 2005 ay umalis din sa grupo itong si Dax Pajerno at Mark Noval. Dito ay pumasok sa grupo si Paulo de la Rama bilang kanilang bagong drummer. Noong 2007 ay nagkaroon na naman ng pagbabago ang lineup ng kanilang banda dahil umalis din sa kanilang grupo si Paulo de la Rama at Del Visperas. Dito ay pumalit naman sa nabakanting pwesto ang doktor na si Doc Moel Diaz para sa gitara at si Paulo Manuel naman sa drums. Muli silang naglabas ng album na pinamagatang Wo Pilipinas. Nakapaloob dito ang kanilang hits na Karne. Pagkalipas ng ilang taon ng 2021 ay isang nakakalungkot na balita ang inanunsyo ng banda dahil ang kanilang kapatid sa musika o ang kanilang original drummer na si Gerald Dax Dakayan ay pumanaw dahil sa pandemya. Sa ngayon ay aktibo pa rin ang bandang Datos Tribe at patuloy na nakikipagyugyugan sa entablado gamit ang kanilang musika. Kay sarap balikan ang alaala ng dekada 90. Ito yung mga panahon na may thrill pa ang lahat ng bagay. Panahon na hindi pa natin problema ang pera. Kaya naman tanging sa musika na nagmula nung 90s katulad ng mga awitin ng Datos Tribe o iba pang sumikat na banda noon ay doon ko na lamang nagugunita ang masasayang alaala ng kahapon na kailanman ay hindi na pwedeng maulit muli. Ang musika kasi nila ang nagpapaalala sa atin ng masayang kabataan. Salamat mga idol, mga ka-90s sa inyong pakikinig.